parang may 2 years gap. Bakit? No, bakit po ang tagal? Because of the pandemic. Okay? So, since August 2020, nag-review na po ako for board exam, preparing for Feb 2021. At di ba, 2020 may pandemic na noon. So, hindi pa din natin na, since maganda yung sistema sa Pinas, mataas pa din yung COVID by 2021. Sobrang ganda ng sistema ay laging pataas. So, na-cancel siya ng Feb 2021. 1 month before, January 27, 2021 siya na-cancel. So, isang buwan na lang na-cancel. Yeah. Tapos, ang pangalan namin din is Promise dapat. Yung batch na yan, Promise dapat. Promise 146. Yan. Then, since in a year, 2 beses ang board exam, Feb tsaka August. So, nag-try po ulit ako mag-take ng August 2021. Then, same story, na-cancel due to pandemic, mataas pa din yung cases sa Manila. So, ang pangalan namin noong August 2021 is Wave. Okay? Huwag natanda yung bilang. Basta Wave, gano'n. Tapos, after nung cancellation na yun, trinay ko na mag-work sa field kahit hindi pa license. Nag-work ako sa Laguna for 3 months. Kasi, from October yun, October 2021 to January 2022, bumalik ako ng ube. Narinig niyo na ba yung ube? Narinig din na yan. May idea na kayo, no? So, yung ube, yun yung pinag-reviewan natin ng mga NE, no? So, bumalik ako ng ube almost a month before the board exam. So, January na ngayon. Parang patapos na yung January. Bumalik na ako ng ube para mag-review. Then, yun. Natuloy na yung batch namin ng Feb 2022. Pangalan niya is Believe. Kaya kung tandaan nyo, nagpalit kayo ng profile picture yung may 3 pogs. Tandaan nyo yun. Yung 3. Yes, Aming po. batch yan. Promise will believe. No? Buti na lang, believe yung dulo. Kung yun ay ibang pangalan na letter D, edi PWD kami. Kami PWD 90 plus 82. No? So baka magtaka kayo, sir, bakit ang daming plus? Nagpa-plus lang kasi, usually, for example, yung mga plus sa dulo, kung naririnig nyo na yun, kapag may mga sumabit sa previous batch, tapos mag-take ulit. So, sila yung mga plus. Pero yung sa case namin, yun yung kaya sobrang dami, plus 82. Di ba nag-start nga kami Feb 2021 pa. So, yung iba doon, after makancel yung Feb 2021, nag-work na din, ganun. Tapos, pinagsabay na lang yung review at saka work. Hindi na sila nakabalik ng ube. So, kumbaga, yung plus 82 na yun, yung mga BSU pa din naman na mag-take ng boards, pero outside ube. So, kaya marami, 90 plus 82. So, 172 kami total yung nag-take. Then, fortunately, pumasa naman, 1 take, yan. Yon. Then, right after nun, medyo nagpahinga lang. Then, kung aware kayo, kung sino yung huling pumasa, sila yung mag-aasikaso sa sunod. So, yun yung mga one thing na inasikaso namin right after board exam, yung preparation for the next board exam para sa mga susunod takers. But, opportunity, may opportunity tayo, nag-apply ako sa SunPower. Natanggap ko ako sa SunPower Philippines last June 17, 2022. So, I've been there for almost 1 and 7 months. So, 1 year and 7 months na rin po ako sa SunPower. SunPower Philippines, siya ay manufacturing and design company. To be specific, solar company siya. Pero yung clients namin ay residential area sa US. No, so nandito lang yung mga designers, pero yung mismong manufacturing ay nasa US. Yung mismong mga solar panels nasa US. Kasi yung installation ay sa residential areas lang sa US. No? Yun. Then, I started doing part-time teaching dito sa BSU last semester lang. Hindi ko alam kung may naririnig yung mga yung kwento about sa akin. Meron na po ba? Meron na. Wala pa. O ngayon nyo na narinig yung pangalan ko. Ngayon lang, first time lang. Ngayon lang rin po, sir. Okay.
Yan. Kasi ang handle ko last sem ay second year. Anime section yun. Ang subject ko din sa kanila is Thermo 1. No? So, Thermo 1 as your major subject. So, medyo strict po kasi ako dito ng mga major subject. No? I have 6 sections, total of 269 students. And ang pumasa po is 59. No, 59. Hindi po ako slasher, hindi po ako nambagsak. Bumagsak po talaga sila. Ano, transparent naman po ako sa grade. Lahat ng exam nila, binabalik yung papel. Dinidiscuss ko pa nga isa-isa. Ano, mga exam naman nila, usually, galing na lang din sa module, na-discuss na, but hindi pa din makasagot. So, may sila talaga may problema. Ano, kaya wala. Hindi ko pwedeng ipasa yun kasi Thermo 1 ay major ng ME. Hanggang board exam, dala-dala na yan. Ano? Yan. So, this is my second semester teaching dito sa BSU. And yan. Kaya yung handle ko, tatlong section, MA Lab 2. Okay? So, ano pa ba? Siguro kagaya ng iba sa inyo, engineering is not my first choice. No? Maybe some of you, ganun din yung kwento. Sabi lang ng magulang ko, sige, try mo muna yung iba. Then, peer pressure nung high school, most of my classmates ay pinili ay engineering. So, napasama na ako doon sa engineering, no? So, umayon naman ang tadhana. Naglinya lahat ng mga bituin sa langit. Natapos naman natin ang engineering within 5 years. No? Yon. Sinerte pa din naman at umayon lahat. 5 years pa kami dati kasi kami yung old curriculum. Kami yung last old curriculum bago mag K-12. So kami yung mga swerteng ipinanganak agad ng 1998 at early 1999. No, kasi pamula 1999 na siguro mga May to December, yun na yung mga nag K-12 na. Ano po? So kami lang naman yung mga swerteng hindi na nagdagan ng 2 taon, no? Na sana yung 2 taon nyo ay naging makabuluhan. Sana naman, ano? Pero rinig ko lang sa mga prof dito ay parang wala din, ano? Kulang pa din. Pero andyan na yan, no? Yun. So, I am residing at Laurel San Pascual, Batangas. Okay, so baka may mga taga San Pascual dyan, malapit lang. Malapit lang din ako sa Bawan at Batangas City. Okay? Ano pa ba? Yun naman. May gusto ba kayo itanong personally? Any questions? May tanong ba kayo? Gusto itanong? Wala? Wala? Okay. So, yun lang about myself. Yun pa lang naman so far. So, tingnan natin sa sunod ng mga meeting. Baka may makakwento pa akong iba. Yung gusto ko yung kwento, okay lang din naman, ano? But for now, let's proceed discussing your syllabus, no? Yung core syllabus natin para sa MLab 2. Kita na po yung screen. Okay, so this is our course information syllabus. So, indicated po dyan our vision and mission. Okay? So, the vision of Premier National University that develops leaders in a global knowledge economy. And a university formation, university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovations in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. So our course title again, ME Laboratory 2. Course code natin is ME420. Okay? We have prerequisites na subject. So I assume nakapasa na kayo lahat dito kaya kayo naka-enroll. Your ME411, LUMAC, ME415, your MLab 1, and ME409, heat transfer. Tama po ba? Yes po, So, sir. bakit ito yung mga prereq subjects na, ano?
Because yung mga equipments and machineries and apparatuses na gagamitin natin for MLab 2 ay ano ba, related or the machines and equipments under LUMAC and heat transfer. Siyempre, hindi rin kayo makapag-MLab 2 pag hindi nyo na-complete ang MLab 1. No? Don't worry, kung ano yung mga pinagagawa nyo ng MLab 1 is somehow similar to MLab 2. More on reports lang din talaga. Ano? Okay, so for course instructor, we are 4. No, 4 kaming may handle ng MLab 2 for this semester. Okay? Then, we have period of study, 18 weeks. Nag-start siya last week, so we are on the second week ng buong second sem. Second week na agad, no? Sobrang bilis na. Okay, so course rationale and description. This course involves the study and test of mechanical engineering equipment and machineries such as steam generators, steam turbine, heat exchangers, internal and external combustion engines, pumps, fans, blowers, and compressors. So, yung ating contact hours is 6 hours laboratory. That's why we are going to meet twice a week. No, every Monday, 2 to 5, and Friday, 5 to 8 p.m. Okay po. Bakit tata kayo, sir, bakit 5 to 8 tayo? Ganyan. Because of my work schedule sa field. No, this quarter, my schedule is 7 to 4, every Tuesday to Saturday. Yun. Kaya after ko sa work, diretso dito, parang nag-OT lang ako ng 5 to 8 dito sa BSU. No. Yun. Kung ayaw naman ng schedule na yun, wala naman kayong choice. Ano? Yeah. So, criteria for assessment. So, dito, ito na yung kung paano kayo gigradean. Na? Kung paano yung grading system. So, laboratory report, 35%, technical report, 35%, final report, 30%. So, wala po kayong nakita dyang exam. Nung kaya chill lang yung, so chill lang yung subject pala natin, hindi tayo mag-midterms, sila mag-finals, hindi pala po tayo sasabay sa mga major namin, kagaya ng machine design, ng, ano ba, ano pa ngayon yung mga major? Machine design, vibration, ref, hindi na po tayo sabay dyan. Ano? Kaya chill lang tayo dito. No? So, yung laboratory report po natin, ito, 35%. So, kagaya ng MLab 1 nyo, di ba may experiments kayo? Dito, ganun din. Experiments din tayo. Then, right after ng experiment natin, gagawa kayo ng lab report. No? Pero, ito naman ay most or all of the time is by group. Kaya madali na din. No? Groupings kasi. Okay? Then, that will be your laboratory report. Feeling ko, ano to, mga 4 na experiment for the whole set. No, 4 yun. Then, technical report, ito naman is reporting per group kung ano yung mapapa-assign sa inyong topic. Okay? So, kung nagkakamali, meron tayong 8 topics na i-discuss ngayong buong SEM sa MLab 2. So, i-divide ko yun sa inyong lahat. So, by groupings pa din yun. Kung ano yung mapa-assign sa inyo, yun po yung i-discuss nyo sa klase by group, by PowerPoint presentation. No? Ang kailangan ko lang is not the typical way of discussing or presenting a PowerPoint, yung binabasa lang ng slide. No? Huwag naman po ganon. Make it more interactive, fun, and ano ba? Yung hindi boring, para hindi antokin sa klase. Kasi, di ba, 2 to 5 tayo, medyo nakakanto. Okay? So, kaya bahala. Yung technical report nyo, you can add videos, no, pertaining to that specific topic, kung paano ba siya nag-work, ano, ganyan-ganyan. So, yun. Sa laboratory report, ito, printed naman to, don't worry. Sa technical report naman, I just need a soft copy of the PowerPoint presentation. So, parang ganun lang naman siya, mag-work. And please take note that every after report, every after presentation, ay magkakaroon tayo ng assessment na ipiprepare ng
assigned group that day. I-maximum nyo na lang ng 15 questions. Okay po? Para at least makinig yung mga class nyo kasi recorded din po yun. Papasok po yung inyong scores doon sa 35% ng technical report. Siyempre, kung sino yung nag-report noon, perfect sila doon sa topic na yun. Gets nyo? Kaya lahat kayo, for sure, may 15 points agad. Gets nyo? Yes po, Kasi sir. po yun. Kasi kung ano i-discuss nyo kayong reporter, perfect kayo dun sa assessment na yun. Kaya dapat lahat dapat is 15 points lang. Okay? Kasi baka pag hindi ako nagbigay ng limit, for example, si Group 1, ang prepare nyo lang 15. Ngayon kasi, automatic, lahat ng Group 1 may 15 points. Ngayon, si Group 2, ang prepare 20. So, mean to say, lamang na agad si Group 2 ng 5 points. Gets nyo? Yes po, sir. Gets nyo po? Yes po. Okay po tayo doon? Kaya lagi hit, 15 lang tayo. 15 questions. Kayo bahala kung identification ba yan. Kayo bahala kung basta 15 points yung total. Okay? Okay po tayo sa criteria for assessment. Yes po. And additional pala, for this laboratory, mamaya pala. And for the final report, ito yung final project natin, 30%. Ito po ay defense. Okay? Defense po yan. Noong na-assign sa inyong topic dito sa technical report. Kung ano po yung groupings nyo sa technical report, yun na rin po yung groupings nyo sa final project. Kung ano yung topic nyo dito sa final, sa technical, yun din po yung topic nyo sa final report. Anong gagawin po natin dyan? Ang gagawin po is, pwede kayong maghanap ng mga existing study dito sa library about dun sa inyong topic, o kaya naman kung wala dito, you're just going to have including that equipment, then simulate nyo siya sa SolidWorks. Basta yung more detail nun is kapag malapit na, no? Explain ko ulit siya. Then for the sake lang na maging aware kayo na ganun pala yung final project, no? Okay. Let us proceed. Our teaching, learning, and assessment strategies. So ito lang naman yung ginagawa natin nung pamula, nung bumalik yung class. No, bumalik yung klase na face-to-face and online. So still we are on the hybrid setup. 1 week face-to-face, 1 week online. So ganun pa din yung nagbabago yun. No? And we are going to maximize the use of our Google Classroom. Whenever I'm going to send templates, files, dun ko lang i-upload. No, para lahat kayo may access agad. No. And syempre yung GC natin is for urgent or some reminders or urgent announcements. Doon lahat padadaanin. No. Then kung may concern kayo at para sa buong klase, pwede nyo rin din i-message. Pero kung personal concern, so pwede nyo akong email, no? Or EPM. Depende, basta pwedeng vote, no? Okay. So, yun yung ating strategies. Then, for ILOs, so dito, intended learning outcomes. So, upon completion of this course, the student should be able to perform experiments involving fluid machineries, involving heat transfer equipment, and we should also analyze the performance of heat transfer and fluid machinery. Kaya po, prereq yung dalawang major ninyo na FLUMAC at heat transfer. So, kumbaga, doon sa FLUMAC at saka heat transfer, theoretically, nalaman nyo kung paano ba yung flow ng fluid, paano ba na-apektuhan ito ng iba't ibang parameters. So, ngayon, makikita natin sa actual by means of an experiment. Gets po? So, kaya papasok pa din po yung mga formula na ginamit ko kay heat transfer, kay FLUMAC, involved pa din po yun, no? Okay? Then, yung number 5 natin, ILO 5, design, ito na yung final project natin, no?
Design an experiment involving heat transfer and or fluid machinery. So, doon lang naman yun. Okay? So, we have here yung reference ng ating textbooks. Textbook or manual. Magkakaroon na po ba tayo ng manual? The distribution of your manual will be on Monday. Kasi face-to-face na tayo next week, tama? Yes po, sir. So, next week, face-to-face na tayo. So, doon ko na lang po i-distribute lahat ng manual. But, syempre, hindi ko naman kayo kinukulong doon lang sa manual for your reference. You can also search for another resources or sources, basta wag lang po sa Wikipedia. No? Kasi sa thesis, hindi naman po ina-allowed na kumuha tayo sa Wikipedia. Bakit po? Si Wikipedia po kasi ay pwede kahit sino mag-contribute doon. Kahit ano, pwede mo lagay doon, paniniwala na ng ibang hindi alam. Ano? Kaya lagay mo, pogi ako, lagay mo doon. Paniniwalaan na yung mag-research yun. Copy-paste lang naman, hindi nila alam. Na-copy-paste din yung lagay mo na, pogi, si ganito, ganyan. Yung, dali na. Kaya wag sa Wikipedia, ano? Okay. So, next, our institutional graduate attributes statement. So, yung una natin is knowledge competence. So, dito yung mastery ng ating fundamental knowledge and skills required for functioning effectively as a professional in the discipline and an ability to integrate and apply them effectively to practice in the workplace. So, yun naman lagi yung ating ginagol, yung knowledge, competence, and the mastery of the subject. No? Every time dapat yun yung nare-reach nating goal na kung hindi man 100% na acquire mo lahat ng tinuro, but at least mga 80 to 90%, di ba? Para at least yung competence level natin mataas. Okay? Then, next is creativity and innovation. So, ito na yung parang sa inyong final project because you're going to deal with new approaches doon naman sa existing na meron. Kasi existing na nga yan eh. So, you will find ways how to innovate it. No? How will you improve the design? No, by simply adding a simple process, ganyan. So, just being creative and innovative. No, so innovation tawag doon. Then, next is critical and systems thinking. So, engineering student and syempre yung mga engineer na ito naman yung laging parang pag tanong mo, one thing can describe ng pagiging engineer, edi syempre yung mga they are critical thinkers, hindi overthinker ha, critical thinker. Iba po yung overthinker ha. Yung iba dyan, baka yung iba dyan ay overthinker din. Pwede naman, ano. Critical and systems thinking. Kumbaga, when there is a problem, no, we are always find ways to solve it in a systematical way. Parang, pag-sabi natin systematically, parang may process kang sinunod to arrive at that solution. No? So, gano'n naman pag engineers dapat. Then, communication. So, communication in every aspect is the key. No? Mapapamilya yan, mapasigawa ninyo, mapasa prof ninyo, sa mga klase nyo. Communication is the key lagi. Ano, kasi mo may mga jowa dyan. Di ba, pag hindi lang nagpaalam sa inyo, ako ikakailan din eh. Tapos nakita ka, nalaman mo, basta, magagalit na. Kasi hindi kayo nag-communicate. No? Ganun yun. So, dito, ganun din sa ating profession. Sa communication natin, dito nga lang, nire-require tayo at least to have a communication, to communicate effectively in both writing and oral. Okay? And siyempre, parehas din dapat English and Filipino. Kasi, di naman laging Pinoy lang yung makakausap mo. Kahit nga Pinoy, paano kung Bisaya yan? Diba? Minsan, yung mga Bisaya, hindi marunong mag-Tagalog. Tayo naman, Tagalog lang alam natin, hindi tayo marunong mag-Bisaya. So, parang yun nga, English is the universal language. So, pwede mong daanan sa English. Then, syempre, in the most broad example, when we are dealing and talking with foreigners, di ba, mga foreigners, so, English talaga. So, yun talaga yung kailangan sa communication. Okay? Then, wag kayong masanay, wag kayong mahiya na mapag-usap sa ibang tao because we need to have a wide range of audiences.
no? Across a range of professional, syempre, and personal context. Okay? So, baka kasi minsan, may mga introvert dyan, ay may meeting na sila ng kanyang mga investor, hindi pa niya kayang i-meet kasi introvert nga eh. Hindi niya kaya makipag-usap. So, kailangan i-overcome yun kahit paano. Okay? Next, lifelong learning. Ito lang naman yung sasabihin na everyday is a learning process. So, don't stop learning. No? Dapat araw-araw may natututunan kayo. Mapa-academics man yan o experience sa life, pwede na yun. At least may natututunan kayo bago. Kasi kung tumigil na kayo matuto araw-araw, wala na nadadagdag sa inyo. Yung simpleng DIY, mga ito sa Facebook, mga reels, iba, bigay additional learning yun, mga DIY, kaya na. DIY na kung ano-ano, diga. Tapos yung, sa kung naman napapanood sa Facebook, basta nagagamit nyo, natutunan nyo, nagagamit nyo, edi improvement sa sarili nyo, So let us make our goals na let us be a better version of ourselves than yesterday. A 1% improvement per day ay malaking bagay na. Kahit 1% lang. Yun. Next, we have leadership, teamwork, and interpersonal skills. So dito naman ay since puro experiments tayo, technical report, yung final project natin, nakabase kay technical report. So groupings talaga siya. So kaya kailangan pa din dito yung leadership and teamwork, and siyempre yung interpersonal skills. For you to be able to lead, you must need to follow first. Kung hindi ka marunong sumunod, hindi ka pwede mag-lead. As a leader, you must always ask for the suggestions and voice of your members, then salain mo. Pagbotohan kung ano mas maganda. Then yun ang gagawin ng grupo. Hindi pwedeng pagsabing leader, ay ako lang masusunod. Ito ang gagawin natin. Dito tayo, doon tayo. Ako lang. Hindi pwedeng ganun. Always ask for the suggestions of your members. And siyempre, yung members to leaders naman, kailangan yung members, kayo naman kasi namili ng inyong leader, so respect your leaders. Kung may napagkasunduan na, huwag yung hindi yung against pa kayo lalo. Sa Google Classroom. Wait lang. Sa Google Classroom ka ba? Wala. Ay, sorry. Kasi, nakafocus lang kayo sa barkada nyo na BCD. Gets nyo? Kaya gagawin natin sa lab experiments natin, di pa iikot-ikotin natin. Larambolin. So, yun yung isang way din para ma-practice yung inyong communication. Okay? And, yung pagiging leader at member na rin. Okay? Then, right after ng presentation and pagpapasa ng inyong lab reports, meron po tayong peer assessment. Ano po yung peer assessment? So, you will be grading your members, your co-members, depende sa kanila naging trabaho doon sa output. Kasi mahirap niyan, baka mamaya, may mga seniority, napag-grupo dito sa legit. Masipag, legit, yun yung ginawang leader. Itong legit at masipag na leader, siya lang yung gumawa ng lahat. Then the rest, tagaluto ng pasit canton, nag-ML lang sa gilid. ML nga naman kasi Mobile Legends, hindi ML laboratory. Yung iba, taga-print, di pa nagagawa ng ayos, edi si leader pa din yung gagawa. Yung isa, tatabong na lang ako, sige ako na lang ang gagasto sa printing. Hindi ari yun. So it's up to you kung magiging honest kayo sa peer assessment or not, kasi kayo naman yung nakakakita ng ginagawa ng inyong kaklase. Okay? Bakit naman? Kasi hindi naman ako kasama sa GC ng grupo. Hindi naman ako kasama sa all night ninyo. Hindi naman ako kasama sa video call nyo kapag may nagagawa na. Hindi ako kasama sa mag-o-on night pero nag-inom pala. Hindi ka, mga gawain ninyo.
Ayan, no. Sa inuman ayos lang. Kasama yung ayos lang. Next. So, global outlook, no? So, dito naman, much broad na tayo dito. So, dito na yung ating understanding of global issues and willingness, no? To work, interact effectively, and show sensitivity to cultural diversity. So, since global na siya, kumbaga, ino-open natin yung sarili natin sa more ang pinakamalawak na scale ng work, no? So you are now interacting with different kind of people, different kind of people with different kind of attitudes, characteristics, and syempre culture. Di ba? Magkakaiba naman ang kultura natin, no? Dito pa lang sa Pilipinas, ang dami ng cultural diversity. So what more pag labas ko pa ng Pilipinas? Ano? Yun. The last one, social and national responsibility. So being an engineer working on a plant or in a manufacturing or in any kind of line of business, lagi po natin kinukonsider yung social and national responsibility. So yung social, for example, magtatayo ka ng planta near a residential area. So responsibility natin yung healthcare ng social doon, ng mga tao doon. Kasi syempre somehow makaka-apekto ka sa pamumuhay ng malapit na residential areas doon, no? O kaya, kung hindi man malapit, kung bagay parang sakop siya, basta yung parang kahit paano nakaka-apekto ka. Siyempre, yung noise pa lang, kung maingay, di ba? Yung mga usok na napoproduce natin. Then, siyempre, yung national responsibility natin ay falls under environmental protection. No? So every business naman meron yung environmental protection lalo na kung tayo ay manufacturing at power plant. No? So lagi pong kasama sa pulong is ito bang process na to is yung effect niya ba kay Mother Earth is minimal or malaki? No? Lagi kino-consider yung si Mother Nature kung siya ba ay masasagasa or hindi. No? Masasagasa, paano natin siya i-minimize ng sobrang liit. So, magdadagdag pa ng mga process. Basta, laging to take consideration si Mother Nature. Ano? Okay. So, yun naman yung, sunod natin is yung student outcome statement. So, parehas lang naman siya nung sinabi ko kanina, yung problem analysis. Ito yung sa critical thinking natin, design and development of solutions. So, it is being creative and innovative. Okay? So, communication, same. Communication is the key. Yung ethics and professionalism, siyempre, dito naman, mapapakita mo as a student, na professional ka, if you are not always late, if you do not have any habitual absenteeism, if nagpapasa ka ng requirements on time, no, if tumutulong ka sa grupo mo, ano, so yun yung ethically and professional na paggawa as a student. Okay? Then, leadership and teamwork, same yung sabi ko kanina, investigation, ito kagaya lang din to ng critical thinking and systematical assessment, no, sa investigation. Then, lifelong learning, everyday learning process. So, first, ito, pare-pares lang naman itong mga to, no? So, proceed na tayo dito sa hinihintay natin lahat, the grading system. The grading system naman natin is the same. Kahit nung napasok ako, ganito pa din yan. No, ganyan pa din yan. For you to pass the subject, kailangan na maging average mo falls between 75 to 100. Kung ang average mo mag-falls sa range na yan, pasado ka na automatically. And pag below 5, ito pag below 70 ka, edi 5 agad, matik. Pero yung 70 to 74, syempre, ang tagging muna nun is INC. Incomplete muna kayo. No? Aware naman kayo dun, di ba? And sabi lang dito, kapag ang grade nyo nag-falls under 70 to 74, so may chance pa. No, may chance pa makabawi. Sabi dito, students who got students who got a computed grade of 70 to 74
will be given an appropriate remedial activity in the final grade. And depende dun sa pinasa yung final grade, your grade ay either, ito na lang pagpipilian natin, 3 or 5. Aware naman kayo dun ano? Yan. So, yun yung ating grades, okay? Pero sana naman, dito lang tayo mag-fall, no? Sa range na to, para wala nang INC. Kasi MLab lang naman to eh. Ano, wala na nga kayong exam. Tapos group activity pa siya. No? So, kumbaga ay effort lang talaga yung grade natin dito. No, kung kayo ay masipag lang, no, natulong sa inyong leader, nag-work kayo sa team, hindi imposibleng dito agad mag-fall yung average. So, ano po? Okay, so let's proceed with your class policy. So, yung class policy natin, no, prompt and regular attendance of students is required. Total unexcused absences shall not exceed 10% of the total or the maximum number of hours required per course per semester. So, ayun sa class policy naman natin sa pag-absent, no, be careful sa number of your absence, no. Then, wag na lang din umabsent kung hindi naman talaga emergency, no, without any valid reason. Bakit po? Although wala po sa grading system natin si attendance, di ba, tandaan nyo, lab report lang, technical report, at saka final project. Di ba, yun lang yung grading system. Doon lang magagaling yung grades nyo, tama? Tama, tandaan nyo, grading system natin, criteria for assessment, 35% for laboratory report, 35% for technical report, then 30% for final project. Tandaan nyo, walang attendance doon. Diba? Walang attendance. So, baka isipin nyo, wala namang attendance doon, so absent na lang ako. Ay, diyan kayo nagkakamali. Because, by means of attending our class, nagkakaroon ka ng output. Bakit? Tuwing klase lang po natin tayo mag-experiment. Eh, kung ka-absentan mo pa yun, kailan ka mag-experiment? Wala na. So, any absent mo na tumama mismo sa reporting ng grupo nyo, 0% ka doon. Gets po? Aba, umabsent ka, tapos reporting pala ng groupmates nyo, 0% ka doon. Kahit ikaw gumawa ng PowerPoint pero wala ka, 0% ka doon. Unless otherwise, valid yung reason. Okay? Kung nagkaroon ka ng medical emergency or emergency sa family, just send me the email, the letter, and the proof. No, pruweba na ganun nga yung nangyari. Okay? Then, syempre, pag umabsent ka na taon na may experiment tayo, 0% ka din dun sa experiment na yun. Nagigets siya po? No? So, yun. Next natin ay MIS examination. So, tayo naman, wala naman tayong exam, di ba? Wala tayong exam. So, itong MIS examinations, edi kagaya nga ng mga MIS experiments mo, MIS reporting, kaya sa final project. Kagaya lang din siya ng ganun, di ba? Kung na-miss mo yung time na nag-conduct tayo ng experiment na ganito, ay 0% na doon kasi nakaschedule kasi yung experiment na yun. Dahil hindi lang po tayo yung gagamit ng aparatus. No, kaya may schedule tayo. Yun yung susundin natin. Hindi pwedeng kung kailan mo ginusto, saka ka lang mag-take ng experiment. Hindi po gano'n. May scheduling po yun. Kasi meron pang 3 professor na nag-handle ng MLab 2. So, may kanya-kanyang schedule talaga yan. Okay? So, academic dishonesty. So, hindi lang po ito about sa cheating sa exam. Pero din po tayong cheating ng, for example, mga lab reports. Since 4 naman yung prof na nag-handle ng MLab 2, baka may ka-close kayo sa ibang section, na ibang prof, ginaya nyo na lang yung data ng experiment. No, baka mamaya nagaya nyo na pati yung pictures. Hindi nyo pa napagdan yung name sa front page, ay yari na. Ano po? So, pag nahuli po kayong ganon, automatically 0% din po kayo doon sa experiment na yun. Gets nyo po? Gets nyo po yung difference between 0% at 0 score?
Gets nyo? Sige, for the others na hindi nakaka-get malabo, let's say, ito yung computation natin ng grade. Example lang to have just to show you the difference. If you only got 0 over 100, no, times 62.5 plus 37.5. No, although 0 ka dyan, meron ka pa ding 37.5. Tama? Tama po. Dito natin i-multiply yung percent ng inyong laboratory o nung inyong technical report, kung ilang percent man yun. Ano po? For example, technical report, di ba 35% yun? So let's say, nag-zero ka doon. So itong 37.5, i-multiply mo yan kay 35%. Diyan manggagaling yung iyong grade, yung 35% ng grade mo. Gets nyo po? O ngayon, zero ka lang dyan ha. I mean, hindi ka lang, basta naging zero ka lang, paano kung naging 0% ka? Times 35% still 0. Wala na po talaga, as in 0 na. O imagine, di ba, ang grading, ang ating criteria, 35, 30. Get? No. Ito yung lab, ito technical, ito final. Okay? Kapag yung inyong technical ay nahuling ginaya nyo lang sa ibang section, wala na agad yan. Ito yung final grade nyo na ha. Meaning kasi, meron ka na lang 65. Papasa pa ba yan? Ay, ang lowest nga dapat para maging pasa ka, 75. Kahit ma-perfect mo to, 65 pa din yan, below 70 ka naman. Matik, 5 na. Gets nyo po? Nagigets po yung gusto kong ibig sabihin doon? Yes po, sir. Natindihan po yun? Okay, yan. Ha, malinaw yan ha. 0% is different from 0 score. Okay? Let us proceed with dropping. So, ito halimbawa, nahuli na kayo ng technical report. Nahuli ka agad. Alam mo na agad na hindi ka napapasa. Di mag-drop ka na. Pero may time frame na yung dropping. Yung dropping natin is before midterms. Aware naman kayo kung kailan maging midterms, ina-announce naman yun. So, dapat at least a week before midterms, makapag-file na kayo sa registrar ng pagda-drop. Kasi kung hindi na kayo nag-file, wala na pong filing ng dropping after midterms. So, for example, nahuli nga kayo nag-copy, so gusto nyo mag-drop pero hindi kayo nakapag-drop, tapos hindi na kayo mati ng klase ko, imbis na drop yung nasa portal nyo, 5 po ang mapapapunta. Gets po? Gets po yan? Yes po, sir. But still, either of these two, you are still required to take it on the next semester o kung kailan na ito offer. No. Kung nag-drop ka, still, i-retake mo siya next sem or kung kailan siya available, kung na 5 ka, ganun din. Kaso mas maganda pong tingnan yung drop kaysa sa 5. Kasi yung 5 po ay mapula. Sino nagka-5 na? Sino nagka-5 na? Raise hand niya. O yan, di ba? Mapupula sa portal yan, no? Pulay-pula yan. Hindi ko kasi na-experience. Ay, stop. Sino nagka-1 na? Uno. Oh, dami. Anong subject yan? PE? Anong subject ang 1? Anyone? Yan, ano tatas? Anong subject yung 1? Calculus po. Ano yan? Emilos. Wow. So, ulo nyo? Sure na. Kailan nyo tinig yung Emilos? Online? Sir, calculus po. Integral at differential. Calculus. Sorry naman.
Ang gagaling naman sa mga to. Uno. Kasi kanina, section 2, marami ding uno. Sunod tanong ko, Pilipino, ano ba yung sabi nila? Sa minors. Yan. So, good job din sa mga nakauna sa calculus. Okay? So, yan. Laban lang sa mga... Meron pa ba ditong hindi nagkakatress? I mean, ang lower grade is 2.5. Lowest na yun. Meron pa? Lowest grade 2.5. Pamula first year. 2.25. Dos. Wala na. Wala na palang running for lang. No? So, doon sa mga wala pa 5, i-goal nyo na lang matapos ng 4 years yung engineering. Malaking achievement na yan. Ano? Yung regular graduate ka. Okay, next. Let us proceed with the topics involved in our course dito ngayong SEM. So first, we have internal combustion engine, the gasoline engine, and diesel engine. No? So, saan nyo po na-meet yung internal combustion engine? Combustion engineering po. Combustion engineering, no? So, nagturo ko ng term 1 last time, meron din siyang internal combustion engine sa term 1, pahapyaw. Discussing about auto and diesel cycle. No? Kung tandaan nyo, pag gasoline, auto tayo, din diesel cycle. Okay? Then, number 2, steam generating unit. Steam turbine, saan nyo po siya na-meet? Thermo 2 po. Thermo 2. Kasi Thermo 2 is different from Thermo 1. In what way po? Thermo 1 talks about ideal gas, no? And Thermo 2 all about steam. Kaya po gumamit kayo ng steam table doon, nag-interpolate, inalam kung ano ba yung mga saturation points, no? Inalam yung mga moisture percent of moisture, yung dryness factor, the critical region, superheated region, subcooled region. Tandaan niyo po yun. Tandaan niyo yung curve na gano'n. Parang multo. No. Yon. So next, we have pumps, fans and blowers. Saan yun po siya na-meet? Flumac po. So, Flumac naman to, no? Then, yung compressor, parang Flumac din pala siya. Then, heat exchangers, valves and piping system. No? So, yan yung mga nating topics sa buong semester. Yun. Then, nandito na yung 4 na experiment. Gasoline engine performance testing, pump characteristic, curve for axial flow pump, in a single, series, and parallel operation of variable speed, performance characteristics of an axial fan, compression at a variable speed. No? So, 4 lang yung experiment natin for the whole sem. No? Kasi update ko kayo from time to time. Kasi still hanggang ngayon, inaayos pa din namin yung syllabus. Basta update ko kayo from time to time kung ano ba yung mga gagawin. Basta don't worry kung ano yung gagawin natin, yun din yung gagawin ng ibang section. I mean, ibang section na hindi ko handle. Kasi po, kaming 4 na prof ng MLab 2 is pare-paras lang yung gagawin. Para hindi kayo magkahilian, baka mamaya mapagkumpara niyo pa. Ba't favorite naman ni Sir ganito, ganun ang ginawa niya sa klase niya, ganun. Baka tayo ma-confession pa tayo. Si Sir P, sobrang ganun yun, patay tayo. Inaabangan ko nga last time kung may magko-confession. Siyempre, yung dami ko may hinanakit sa akin. Dinaan na lang dun kasi anonymous naman yun. Swerte lang makain kasi dapat term 1 uli ako eh. Ay, hindi na binigay sa akin. Yun. Then for our final project defense, analysis on the performance of the topic given dun sa technical, no? Then through simulation using SolidWorks. So, yun yung pinaka-final project natin. So, may defense yan. I-defend nyo kung ano ba yung ginawa nyo doon, kung bakit gano'n, objectives na, film lang din ng thesis. But don't worry, you can use your final project as proposal project naman for your PS1. Yun yung magandang part dito. Kasi sa PS1 naman, pwedeng magsimula ka sa scratch. Kumbaga, yung wala pa talagang study dito, yun ang ginawa nyo.
at na-approve yung topic, pwede nyo i-proceed. Meron namang ina-approvehan din na improvement lang ng existing. No, yung mga ganung topic, yung mga ganung cases na may existing tayong apparatus, dinagdagan mo ng isang process, improvement na agad yun. Pwede po yun. Basta, payagan lang ng inyong advisor. Okay po, malinaw po yun? Yes Malinaw po, po sir. ba? So, that's all for your syllabus, no? Tomorrow, on Friday, may meeting po tayo. Saglit lang naman yun, just to give you the groupings for technical report. Then, right after ko ibigay yung groupings at yung topics, you can now start doing your research about those topics and doing your reports. No, because by Monday, I will distribute your manual, then the reporting will start on Friday next week. Okay po? To give you ample time, kasi syempre, kare-receive nyo lang ng Monday ng manual, no? So, din sa Friday na meeting natin tayo magsisimula ng reporting. Kasi ang magiging situation natin dito, tatapusin mo na lahat ng reporting, then after midterms ata, dun i-conduct lahat ng experiment. Kumbaga para pahinga na tayo sa reporting, puro experiment ka lang. Okay? Kaya chill lang tayo dito. No? Yun lang. Okay? Do you have any questions? None po, sir. Ano naman po, sir? Emmanuel. Sa technical reports po, tatanong ko lang po sana kung merong maximum time po na sa pagre-report. Titingnan ko muna, kasi inisip ko kung kaya ba ng two topics per meeting kasi 3 hours naman tayo. Gugulo nyo ba yung 3 hours na yun? Per topic. So, tingnan ko muna sa timeline kung aabot ba tayo matapos lahat yung before sakto ng midterms, no? Kayo. I-advise ko kayo, no? Yun. Any questions? Clarifications? Violent reactions? May tanong Wala pa po naman ba? po siguro. Wala pa naman. Okay. So, next meeting, next week, Monday, please bring 1/2 index card. Kasama po yung inyong 1x1 ID picture. Please, yung recent naman po, baka naman elementary at high school nyo pang picture, ay pakipalta mag-update naman, mag-update naman kahit kaunti. Then, ID picture po siya, yung shoulder lang po pataas, hindi po whole body. Baka 1x1 na nga, naka-whole body pa ang picture. Hindi na kayo nakakita. I will just send the details na isusulat nyo sa index card, but please, i-attach nyo na yung picture sa upper right ng index card. Upper right tayo. Hindi naman lagi ito sinakabit yun. Para hindi sa mismo kaorasan, pingin tape, pingin glue. Hingi yan, pahingi. I-send ko na yung details, isusulat ko sa index card. Sa GC na lang, para mamamasa agad ng lahat. Then, sino nga yung representative nyo? Ako po, sir. Kindly check nakikita mo ba yung master list natin? Bali, hindi po. Sa Google Classroom lang din po nag-check po, sir. Sige, send ko sa yung master list, then kindly check if lahat nung nasa list na yun, nasa GC na. Baka si mamaya tapos na ang SEM, mayroon pa palang isang hindi nakasama. Akala niya hindi nagkaklase. Opo, sir. Sure, pass na. Send ko na lang. Okay? Tapos check mo, add mo na lang sa GC para maging aware siya sa announcement. Okay? Again, any questions, clarifications? Wala na? Sure na? Sure na po. Yan, So, since sobrang dami nyo pa din estudyante, at kayo mga estudyante ko last sem, hindi ko pa rin kilala lahat, sa mukha lang yung iba. Nakikilala ko lang yung mga nag-excel
dalawa lang yung nakikilala ko. No, yung nag-excel sa class at yung mababa. So, kung kilala ko kayo, di kayo nang bahala kung nasan kayo doon, kung nasa mataas o nasa mababa. Yun. So, yun lang yung ko doon. Pag ikaw ay nag-excel sa class ko, may kilala kita. Kung ikaw naman ay pahulog-hulog sa klase, kilala din kita. So, pag nakilala kita, dalawa lang yung way kung bakit kita nakilala. Di kayo nang bahala paano yung i-define kung paano okay nakilala. Alam niyo yung sarili niyo. But, syempre, kung makakasalubong niyo naman ako dito o kahit saan, di kayo na yung bumati kasi hindi ko naman talaga kayo tanda lahat. Hindi man po ako snob. Bati lang kayo, babati din naman ako. Yun lang. Okay po. Wala na talaga? Wala na ako po siguro, sir. Okay. Kung wala na, thank you for attending our class today.